tinarget kaming malaking bahay. May dalaw palang bata ron. Pinagtulungan kami. Sino bata? Anong tsura? Isang lalaki at isang babae. Yung batang lalaki, mataba. At yung babae, payat. Hindi kaya si Tom at si Jocelyn yun? Ang dami pagkain, te. Oh, mga bata, upo na. Para sa amin po lahat yan. Bakit po? Kasi kanina narinig ko kayo na malungkot kayo dahil hindi nyo nakikita ang pamilya nyo. Ang ginawa ko, nagluto ako dahil gusto ko naman sumaya kayo. What are you doing there? Masokista ka ba? Hindi pa ba sapat yung sakit na binigay sa'yo ng mga gwiso ng isang araw? Alam mo, gusto ko lang makasiguro na hindi naman guguloy ang Dolores na yan sa relasyon namin ni Victor. Bahala ka kung anong gusto mong gawin mo. Hindi na kita pipigilan. Relax, Odette, okay? This is all part of my plan. Don't worry. This time, hindi na ako sasabi. Tibay mo? Bakit ba di ka mamatay-matay, Dolores? Sige, Mama, mag-ingat kayo. Sino ka? Oh, Victor. Ano ginagawa mo dito? Ba't nagpakita ka na naman? Anong pakay mo sa akin? Victor, hindi naging madali para sa akin ang pumunta dito. Alam ko, huhusgahan mo ako at pagsasalitaan ng mga masasakit. But before you question my intention for coming here, please hear me out. May dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Wala akong pakialam sa mga sasabihin. Hindi ko matagal yung sinubuha mo. Kaya lumayas ka na. Lumayas ka na! Victor, please don't do this to me again. Pumunta ako dito para makipag-ayos sa'yo. Makipag-ayos? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Wala na tayong dahilan para mag-ayos. At ayoko na magkaroon pa ng ugnayan sa isang taong manluloko. Bakit? Ako lang ba manluloko dito? Di ba niloko mo rin ako? Yang babae nga na binabantayan mo ngayon. Di ba yan ang dahilan kung bakit tayo nasira? Baka nakakalimutan mo, Victor. Niloko niyo rin ako ni Dolores. Bago pa dumating sa buhay ko si Dolores, ninanakaw mo na ako at si Mama. Kaya huwag mo sa akin sasabihin na ako sumira sa relasyon natin. Ikaw ang sumira sa atin, Victor. Ikaw! Noon pa man, alam ko naman si Dolores talagang mahal mo. Pero nagpakasal ako sa'yo. Dahil buong akala ko, matututunan mo akong mahalin. Pero nagkamali ako. Kaya sinamsam ko ang lahat ng yaman mo para gumanti sa'yo. Ito ngayon, nakaganti ka na. Masaya ka na, di ba? Eto, mahirap na ako. Pero tinatanggap ko yun. Ang hindi ko matanggap, yung mga ginagawa mong kasamaan. Josie, sige na, parang awan niyo na. Pangako, magbabago na ako, babawi ako sa inyo. Hindi ko na kayo aawayin, hindi ko kayo sisigawan. Babawi ako, pangako ko. Sorry, Chang. Hindi na namin kayo tatanggapin. Ilang beses na po namin kayong pinatawad at pinagbigyan. Pagod na kami, Chang. Halika na, Tom. Tom yung favorite ko. Matitiis mo ba ako? Hindi, di ba? Marami naman tayo. Chang, tama na! Tom, halika na. Tom, halika na! Pasensya ka na, Chang. Tom, Josie! Tom, Josie! Tom, Josie! Patawarin niyo ako, Tom! Victor, I want you back in my life. Ano? I want you back in my life, Victor. Oo, nakaganti ako. Oo, marami akong pera. Pero hindi ako naging maligaya. Dahil hindi yun ang kailangan ko, Victor. Ikaw. Ito sasabihin ko sa'yo. Kahit magmakaawa ka sa akin, kahit magpakamatay ka sa harap ko, hindi kita babalikan. Kaya umalis ka na. Umalis ka na. Victor, listen to me, please. Umalis ka na. Victor. Umalis ka na! Please, Victor! Umalis ka na! Victor! Victor, please talk to me! Victor, kausapin mo naman ako, please! Victor! Victor!
Levantate. Tumayo ka. Hindi mo dapat ginagawa yan. Mga anak-anakan ko po, tinamuyan ko. Senyora, ang sakit sa ulo. Hindi ko alam kung anong pinagsamahan nyo. Pero, sana maayos na ito. Hayaan mo, kakausapin ko sila. Ako parang malabo naman po yata. Kasi galit na galit po sila sa akin. Pero, ang sabi naman, meron ka naman daw tinutuluyang iba. Oh, wala na po yun. Kasi nung nakita ko po yung tunay na ugali niya, nilayawan ko na po siya. Pero senyora, promise po, mabait po akong tao kahit alam kong hindi niyo po ako kilala. Promise ko po yun. Kapag pinatuloy niyo po ako dito, pagtatabahuhan ko po. Iha, tinutulungan na ako ng 2 bata. Hindi ko na kailangan ng isa pa. Kaya, mabuti pa, umuwi ka na. At, tatawagan na lang kita bukas kung anong mangyayari sa aming pag-uusap. Sige po. Sige po, bahala na po. Hanap na lang po ako ng matutulungan. Papagala-gala na lang po ako dun sa kalsada. O kaya po. Sandali. Po. Madilim na sa labas. Ayoko naman na ikaw ay magpapagala-gala at baka mapahamak ka pa. Sige. Ang mabuti pa, dumito ka na muna. Ay, naku talaga po sa wala. Maraming salamat po. Naku, meron po pala kayong ginanto ang puso. Napakaswerte po ng mga anak-anakan ko. Nakilala nila kayo. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat. Lakas ng loob ni Chang Flora, no? Pumunta pa talaga siya dito kagabi para nang bisitahin tayo. Alam mo, te, para talagang nagbago na siya eh. Ibang-iba na siya eh. Alam mo, naniniwala ka naman dun. Palabas niya lang yun. Hindi ko alam kung anong pakay niya pero sigurado ako masama yun. Grabe ka naman makapanghusga, te. Bakit? Totoo naman ah. May naalala ka bang ginawang mabuti ni Chang Flora? Wala. Kitam, wala kang maalala, di ba? Kaya tama lang na hindi natin siya tinanggap kagabi. Ayoko nang magkaroon ng kahit na anong connection sa kanya. Wala naman siyang magandang naidulot sa buhay natin. Senyora, ito po, pinagluto ko po kayo ng nilagan. Naku, masarap po yan. Tignan niyo po, oh. Talaga? Sige, Ayan po. tikman natin. Oo nga. Sarap po. Sarap. Ikaw ba ang nagturo sa mga bata magluto? Ay, opo, alagang-alaga nga po sa akin yung 2 yan. Pero ang sabi nila, si Tia Dolores daw nila ang nag-alaga sa kanila. Pag nasa trabaho po ako, si Dolores po nag-aalaga sa kanila. Pero pag si Dolores naman po may trabaho, ako po nag-aalaga. Nasaan na ba ngayon yung si Tia Dolores? Alam mo ba kung nasaan sila? Ako, hindi po eh. Kasi hindi na po niya ako kinausap pagkatapos po niya magalit sa akin. Sinusubukan ko nga pong tawagan siya kaso hindi ko po makontak. Para nagpalit po ng number. Bakit po ba? Gusto ko sana siya papuntahin dito. Namimiss na siya ng mga bata. Pwede mo ba siyang puntahan? Sige po. Opo. Ano pong ginagawa niyo rito? Pinatuloy niyo po siya? Flora, sandali lang. Mga bata, halik kayo. Usap tayo.
Dito na natin nilagay yung mga damit ko sa school bag ko. Pasensya ka na, Elisa, ha? Hindi kita masasamahan sa ospital. Papasok pa kasi ako, eh. Hayaan mo, mamaya. Dediretso ako sa ospital pagkatapos ng klase ko. Okay lang yun. Kasama ko naman si Naitay at si Lola. Ano ko lang ang gamit mo? Picture niyo pala. Naalala ko to, Tiffany. Ito yung huli namin kuha bago kami magkahiwa-hiwalay. Buo pa kayo. Nakakamiss natin yung set ko yung Tom-Tom, no? Sana nandito sila ngayon. Alam mo, Elisa, magpasalamat na lang tayo na wala sila dito. Bakit naman? Wala sila dito, nakatakas sila sa problema nyo. Oo nga, no? Pero sana makita din natin sila. Saka kung nasan man sila ngayon, sana wala silang problema tulad natin. Alam kong hindi nyo nagustuhan ang naging desisyon ko. Pero ang sa akin lang, ayoko kayo matulad sa akin na nagkikimkim ng galit. Katulad ng ginawa ko sa aking asawa na namatay, si Federico. Pero hindi niyo po kilala yung tiyahin namin eh. Hindi po siya mabait katulad ng asawa niyo. Babantayan ko siya. At hindi ako papayag na may gawin siyang masama sa inyo. Nagkakaintindihan mo tayo. Opo. Desisyon niyo po ang masusunod dito sa bahay na to. Bahay niyo po ito eh. Flora, Senyora? Apa? ipasok mo na dito yung pagkain at sumabay ka na rin kumain. Ay, talaga po. Ay, o sige po, ipagkakain ko po kayo ng pagkain. Teka lang po. Ayan ang mga bata, kain na. O. Akin na yung... Ha? Tom-Tom, di ba gustong-gusto mo to? Ito naman, oh. Alam mo, I'm surprised na buhay ka pa ngayon. Kasi after last night, akala ko pinatay ka na ni Victor. Hindi niya yun magagawa dahil kakailanganin niya ako. At paano mo namang nasabi yun? Well, nasa ospital si Dolores, ang pinakamamahal niya, at nasa akin ang kayamanan niya. At sa tingin mo, lalapit talaga sa'yo si Victor para humingi ng tulong? Alam mo, wala nang kaibigan yun si Victor dahil wala lang siyang pera. Kanino ba siya tatakbo? Hindi na sumasagot si Debbie. Oh, sorry talaga ha. Hindi kita mapapahiram ngayon eh kasi alam mo naman, kaka-umpisa lang ng business ko kaya ang dami ko pang binabayaran. Pero huwag kang mag-alala, pag nakaluwag ako, tutulong ako sa'yo. No worries. I understand. Alam mo, kung meron naman dapat ng problema dito, ako yun eh. Kung meron naman dapat sisihin, ako yun. Kung niyaan ko lang sana yung dalawa, sana, hindi na sana umabot sa ganito. Victor, huwag mong isisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan dito. Hindi mo naman kontrolado kung ano man ang dumating sa buhay nila Dolores. Hindi, Sisi. Kasalanan ko lahat eh. Sa lahat ng mga maling desisyon ko, pati sila naapektuhan. Kaya wala ibang dapat sisihin dito kundi ako. Sir, ito yung baril at bala na na-recover namin sa crime scene. Paki-match na lang ho. Sige.
Walang problema. Maraming salamat, sir. No problem. Sandali. Yes, Roman. Hello, Ma'am Claudia. Ibabalita ko lang po na pinapamatch ko na yung baril ni Elmo at yung balang tumama kay Dolores. Kapag nag-match po ito, siguradong kulungan ng bagsak ni Elmo. Mabuti naman. Kailangan talagang pagbayaran niya yung ginawa niya kay Dolores. Oo. Mrs. Guizon? Excuse me, Roman. I'll just call you back, okay? Sige po, ma'am. Yes, Doc. I don't want to tell you this, pero nakaka-alarma na ang kondisyon ni Dolores. Bakit? May nangyari ba? Kumakalat ang infection sa ibang parte ng kanyang katawan. Kahit nabigyan ko na siya ng mas mataas na dosage ng antibiotics. I have no other choice kundi palitan ulit ang kanyang mga antibiotics. And this time, sana tumalag na. Or else. Or else what? Kakalat ng husto ang infection sa kanyang katawan. At maaari niya itong ikamatay. Hindi po totoo yan! Bayan niyo yung sinabi niyo! Elisa! 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 Bakit mo ganun, Tino? Kasi sabi niya na mamamatay na si Inay. Di ba ko iiwan ni Inay, di ba? Hindi niyo ko iiwan, di ba? Elisa, di ba sinabi ko sa'yo, hindi ka iiwan ng nanay mo. Lalaban at lalaban siya para mabuhay dahil mahal na mahal ka niya. Elisa, matapang ang nanay mo. Malalagpasan niya to. Mabubuhay siya at magkasama-sama tayo. Pwede po bang pabayaan niyo po muna ako mag-isa? Ding, pwede mong sundan muna si Elisa, ha? Alam mo, intindihin na lang natin siya kasi mahirap ang dinadaanan niya ngayon. Hindi po. Hello, Mama. Hello, Victor? I'm afraid I have some bad news. Ano yun? Critical ang condition ni Dolores. Ang sabi ng doktor, kailangan pa raw siya magtagal dito sa ospital. May pupuntahan akong kaibigan pero hindi ko alam kung papahiramin niya ako ng pera. Victor, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mama, wag na kayo mag-isip. Ako na ang bahala. Sige. O sige, malapit na ako sa bahay mo. May papabili ka pa ba? Wala. Sige na, bilisan mo na. I just need somebody to celebrate with. Okay, see you. Okay? Bye. Bilis naman ito. Sabi ko, okay lang eh. Ang bilis mo naman. Akala ko may... Victor! What a surprise. What brings you here? Kailangan ko ng pera ko. Dahil na pinag-usapan natin, ibalik mo yung pera ko. Okay, come in. Hindi na. Hindi naman magtatagal eh. At isa pa, hindi ko kaya pumasok sa isang bahay na hindi ko naman pinaghirapan. Did you come here to insult me, Victor? Bakit? May insulto ka pa ba? Pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Ayoko na maulit yung nangyari ng mga nakaraang araw. So please, just calm down, sit down, let's talk. Hindi na pinunta ko dito. So tell me, what changed your mind? Akala ko ba hindi mo kailangan ng pera mo? And yet, now you're here, asking for it.
Malaki babayarin yung Dolores sa ospital. Kaya kailangan ko ng pera ko. Dolores, Dolores, Dolores. Akala ko pag bumalik ako, wala na ako maririnig na Dolores. You know what? This is a classic case of a mistress winning over the wife. Hindi ka ba naawa sa akin? Pwede ba huwag natin pag-usapan yan? Alam mo kung bakit tayo manto sa ganito? Pag-usapan natin yung pera ko, kung bakit ako nandito. Ibalik mo ang pera ko. You know what, Victor? I completely understand where you're coming from. And the good news is, madali akong kausap. Kung papayag ka sa gusto ko. Ewan ko. Kanina kasama ko yun eh. Yung pala si Elisa. Elisa, what are you doing here? Bakit wala ka sa room ng inay mo? Elisa, you can talk to us. Friends naman tayo, di ba? Sige na, magsalita ka na. Inay. What about Tita Dolores? Malala na kasi yung lugar ni Aling Dolores eh. Pag di pa siya gumaling, baka ano? Baka mamatay siya. What? Lisa, huwag ka nang umiyak. Hindi ako naniniwalang iiwan tayo ni Aling Dolores. Mahal niya tayo. Hindi siya susuko sa sakit niya. Oo nga naman, Elisa. Sa dami ng pinagdaanan niyo ni Aling Dolores, I don't think ngayon ka pa niya iiwan. Sana nga. Kasi sobrang malulungkot ako kapag iniwan ako ni Inay. Si Chocardo, Ate Josette, Kuya Tomtom. Iniwan na ako. Ayoko naman pati si Inay, iwan din ako. Victor, hindi ko kailangan ng pera. Ikaw ang kailangan ko. Sige. Ibabalik ko ang pera mo. Pero babalikan mo ako. Magsasama tayong dalawa. Masisiraan ka na ba ng ulo? Victor, bakit ka ba nandito? Kasi wala ka ibang matakbuhan, di ba? Your friends have turned their backs on you. Just say yes. Masasagot ang lahat ng gastos ng kabit mo at masisecure ang future ng anak mo. Ano, Victor? Nahihirapan ka ba mag-desisyon? Hold on. Here. This should make things easier for you. 10 milyon pa lang yan. Pag pumayag ka sa inaalok ko, unti-unti kong ibabalik ang yaman ng pamilya. Nahanap mo ba si Dolores? Oo, kaso mukhang walang tao eh. Nakita mo ba siya? Hindi mo ba alam? In-hospital siya. Bakit? Ano nangyari? Eh bakit ba makikipag-communicate ka pa doon? Eh di ba hindi na kayo? Si Yoli na yung chicks mo? Wala na yung dinispatch ako na. Saka alam mo si Flora, may pakinabang ako kapag may racket ako. Flora, nakita mo ba si Dolores? Diyos ko, sana hindi pa huli ang lahat. Itatama ako aking mga pagkakamali. Handa akong isakripisyo ang aking kaligayahan. Pagalingin niyo lang si Dolores.